Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta po kayong lahat? Dalangin ko po na nasa maayos po kayong kalagayan. Maraming salamat po sa mga taong patuloy na sumusubaybay dito sa FB Live po natin dito sa Rema Pills. Bago tayo mag-start, tayo po muna ay yumuko at samahan po akong manalangin. Yuko po tayong lahat, tayo po ay mag-pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa magandang bagay na patuloy mong ginagawa sa buhay namin at sa ministry namin, Panginoon. Salamat, Lord, patuloy na pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at ang gawain mo dito sa Rema Evangelistic Church International. Salamat, Panginoon, sa apong ito, sa lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, magandang hapon pong muli. And bago po ang lahat, ako nga po pala si Marvin Castillo po, ay manggagawa po dito sa lugar po ng Bustos, Bulacan. Dito po ako na-assign po ngayon. Ayan, isang tulog na lang, camping na. Praise God kasi tayo po ay magkikita-kita bukas at alam ko po na lahat tayo po ay nai-excite sa darating po na bukas. Amen po. At pakitignan nga yung katabi kung excited na siya. Ayan. Kung may katabi, dapat maging excited po tayo. Alam ko po ngayong araw ay or bukas, alam ko po ay mga busy na po tayo. Marami na tayong mga yung ginagawa at preparation. Alam ko yung iba ay baka hindi na matulog mamaya kasi excited para bukas. Alam ko po na lahat tayo ay naghahanda na sa magandang gagawin ng Panginoon. Hindi lang sa piniprepare natin yung mga kung ano yung susuot natin, dadalhin natin, or yung kung ano man, maganda na i-prepare din natin yung sarili natin sa camp natin bukas hanggang sa sa Monday. Mag-expect tayo ng magandang gagawin po ng Panginoon. Amen po, at maging excited po tayo sa gagawin po niya. At bukas po ay magkikita-kita po tayong lahat. Mamimit natin yung bawat isa at higit sa lahat ang Panginoong Diyos. Amen po. And sabi ko nga po, alam ko po na excited na po ang lahat sa gagawin ng Panginoon. Baka nga yung iba ay nagre-ready na po ngayon ng dadalhin para bukas. Yung iba ay nag-i-invite ng mga isasama para bukas. Yung iba ay iniisip pa kung kung paano mapupunan yung mga pangangailangan. Pero wag tayong mag-alala, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Po-provide niya lahat ng pangangailangan po natin. Amen po. Marami mang hadlang, ganoon naman talaga. Pag camping may mga hadlang, pero hindi man nagtatagumpay ang kaaway. Always pa rin po na nagtatagumpay ang Panginoon. Amen po. Kumbaga, maganda na yung mayroong struggle na sa pagdadala ng mga kaluluwa or sa pag-i-invite. Minsan nga mahirap mag-invite, amen po. Gagawin mo lahat ng paraan para may dala sila doon sa camp. Kung pwede nga, ilibre mo lahat. Yung iba, nililibre lahat, pocket money, allowance, or yung camp fee, lahat para lang may dala sa camp. Ganyan po tayo. Kasi gusto natin iparanas sa mga ini-invite natin kung ano yung naranasan natin sa camp. Amen po. Kaya masaya po ang mag-camp. At bukas, expect tayo sa gagawin po ng ating Panginoong Sus. Basahin ko po dito sa Matthew chapter 5 verse 6 kung may Bible po kayo.
Basahin ko po ang sabi niya, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Lahat tayo ay yung bang magkaroon tayo ng sabik doon sa presence ni Lord. Magkaroon tayo ng sabik na kung paano natin makuha yung mga bagay na tinatanong natin para sa Panginoon. Kasi bago tayo pumunta ng camp, alam ko po na marami tayong mga bagay na iniisip, marami tayong mga bagay na struggle. Kumbaga magulo yung isipan po natin. Kaya tayo nagka-camp kasi para mawala yung mga bigatin sa heart natin. Para mawala yung kumbaga yung mga hinanakit natin sa buhay. Kasi bago tayo mag-camp, minsan kumbaga struggle tayo, minsan pagod tayo, minsan stress tayo, ang daming iniisip, minsan nagdadalawang isip tayo kung sasama ba tayo ng camp, pupunta ba ako ng camp kasi may mga maiiwan na ganitong responsibilidad or may mga iiwan na ganitong mga pangangailangan. Ngamin po, lahat tayo mapagdadaanan yan, pero wag nating hahayaan na hindi tayo makadalo itong camp. Kasi ang dami nating iisipin, kaya tayo na nagka-camp kasi para pagpunta natin doon sa camp, mamit natin kung ano yung pangangailangan natin. Kumbaga para mapalakas tayo. Masaya ang mag-camp. Iba ang pakiramdam ng nagka-camp. Iba yung saya pag andun ka sa presence ni Lord. Although sabi natin makikita mo yung mga kapatiran mo, masaya eh. Ganyan naman tayong mga taga-Rema, di ba po? Pag nakita mo yung kapwa mo taga-Rema na sa ibang lugar, parang namimiss mo eh. Amen po. Parang masaya ka eh. Masaya na pag nakita mo yung katribe mo, yung counselor mo, yung ibang pastor, na masaya eh. Pag nakikita mo sila, di ba po? Iba yung galak. Lalo na kunyari, yung mga counselor, pag nakita mo yung counselor na umatin ulit ng camp, parang iba-iba yung pakiramdam na yung saya na, uy, nagpapatuloy. Di ba po? Pero iba pa rin yung pakiramdam talaga na andun ka sa camp. Yung mamimit mo yung presence ni Lord. Kaya tayo nagka-camp kasi meron tayong naranasan na kakaiba sa buhay natin. Meron tayong kumbaga na naramdaman sa buhay natin kaya tayo nagka-camp. Kaya nga tayo nag-i-invite ng mga tao sa camp kasi kung ano yung naranasan natin, gusto rin natin na maranasan nila. Amen po, gusto rin natin na mabago yung buhay natin. Actually, pag nag-camp tayo, mababago yung buhay natin. Mawawala yung mga bagay na hinanakit natin. Siyempre, minsan pagpunta natin ng camp, ang dami nating hinanakit sa buhay, ang dami nating pangangailangan. Sure po yan, pagpunta ng camp, pag-uwi, wala na po yan. Mababago lahat. Hindi man perfecto, pero kumbaga, mababawasan or mawawala yan. Sure po yan. Andun lang dapat yung heart natin na, Lord, katagpuin mo ako itong cup na ito. Lagi namang sinasabi ng ating mga pastor na huwag tayong papayag na aalis sa camp nang hindi natin nararamdaman ang presence ni Lord or hindi natin nakukuha yung katanungan natin sa camp. Amin po. Kung hindi natin maramdaman yung presence ni Lord, kung hindi natin o kumbaga makuha yung kasagutan doon sa tinatanong po natin, kasalanan na po natin. Amen po. Ang camp po kasi ay ito yung isang bagay na dito tayo mapapalakas. Dito natin mararanasan yung mga bagay na hindi natin nararanasan. Yung mapupuspos tayo, mapapalakas po tayo. Iba ang camp. Alam niyo po, share ko lang po sa inyo. Ako po ay 9 years old pa lang nagka-camp na dito sa Rema. Dito po sa church po natin. Sa mga nakakakilala po sa akin, alam niyo na po kung ilang taon na po ako. Ayoko pong sabihin kasi sekreto lang yung yung edad. Pero kumbaga 9 years old pa lang po ako, nagka-camp na ako po dito sa Rema. Isang beses lang po akong hindi nakasama, siguro mga 2004 or 2005 yung camp po dito sa Baguio. Hindi po ako, alam ko, hindi po ako nakasama po diyan, pero the rest nakasama po ako. Mula po noon
hanggang ngayon ay nagka-camp. Glory to God. Praise God kasi nagka-camp pa din. Kasi kumbaga nung una kong camp, actually ano pa yan po ako noon eh. Children pa po ako doon. Naalala ko nga po noon eh, nag-ano kami noon, nag-present kami sa harapan. Ano yun, nag-acting po kami, nag-acting-actingan po kami. Ganyan. Pero hindi ko na maalala kung anong acting namin po noon eh. Ganyan. Pero kumbaga merong kakaiba na naramdaman doon sa camp amin po hanggang ngayon. Kaya mula po noon hanggang ngayon, yung pagkakamp ko po ay masaya. Iba sa pakiramdam. Siguro po yung iba sa akin mas matatagal pa po na nagkakamp. Tignan niyo po. Kaya tayo minsan nakakatayo sa buhay Kristiyano. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa buhay Kristiyano kasi dahilan dun sa ibinibigay ng Diyos na lakas sa atin. Kaya tayo nagkakamp. Ngamin po, kaya tayo nakakapagpanatili sa presence sa buhay Kristiyano kasi dahilan dun sa binibigyan tayo ng lakas po ng Panginoong Sus. Kaya bukas po mag-expect tayo ng isang bagay na gagawin po ng Diyos sa buhay po natin. Marami tayong iniisip, marami tayong mga bagay na kumbaga pinagdadaanan. Amen po, marami tayong mga bagay na alalahanin sa buhay. Sabi ko nga po kanina, sa pagdadala pa lang po ng ng kaluluwa sa camp ay mahirap na, di ba po? Sa pag-i-invite pa lang mahirap na. Amin po, pero matsatsaga ang mga manggagawa po ng Panginoong Sus dito sa church po natin kasi bakit? Hindi po tumitigil na mag-invite. Gagawin lahat para lang ma-invite. Gagawin lahat para lang maidala sa camp. Amin po. Kasi pag hindi nakapagdala ng kaluluwa sa camp, malungkot eh. Amin po, malungkot. Kumbaga kaya sa atin, yung mga manggagawa po natin, yung mga pastor po natin, gagawin lahat para lang maidala tayo sa camp na ito. Kaya sa lahat po ng sasama, makakapunta ng camp, mag-expect po tayo. Mag-expect po tayo. Huwag tayong papayag na hindi makapunta. Minsan isipin na, wala akong pang-camping, wala akong allowance, wala akong ganito, or kumbaga, wala akong isusuot. Lapit ka na lang sa pastor mo, bibigyan ka po yan. Amen po. Hindi po madamot yung mga pastor po dito po sa Rema. Kumbaga, okay lang mawalan sila basta importante makapunta ka ng camp. Amin po. Kasi alam naman natin na pag nagtanim ka, sigurado aani yan. Kaya huwag tayong papayag. Huwag tayong papayag. Kahit matatagal na po tayong Kristiyano, kailangan pa rin natin ng camp. Hindi pwedeng sabihin, mid-year camp para sa unbeliever yan. Hindi pa. Kailangan natin, hindi pa ang unbeliever. Yung anointing ni Lord ngayon, hindi pa ang unbeliever na. Maganda yung kumbaga pagkilos ni Lord. Kumbaga minsan sa iba na lang yung mga baguhan na lang ang invite nyo. Hindi dapat napaka-importante pa din na tayo makapunta rin doon sa camp. Dapat ang camp pahalagahan natin. Kasi ang camp dito po sa Rema ay parte na ng buhay po natin 'yan. Parang kulang ba ang buhay natin pag hindi tayo nakakapag-camp? O, di ba? Nung na-postpone yung camp natin, siguro yung iba nalungkot kasi excited na kasi bukas ganyan, pero may purpose pa rin si Lord na extend yung pagpipray natin para sa camp. Amen po. Kaya huwag tayong papayag, dumalo tayo sa camp. Napaka-importante po ito at napakahalaga po ito. Matagal natin itong pinag-pray. Salamat sa mga patuloy na sumasama ng panalangin natin everyday. Pinagpipray natin yung camping everyday. Pagpipray pa natin. Kumbaga, hiling natin sa Panginoon na patuloy siyang kumilos. May mga hadlang pa. Hahadlang ang kaaway kasi ayaw ng kaaway na yung dadala natin sa camp ay maranasan yung presence ni Lord.
kumbaga, hahadlang ang kaaway. Gagawa siya ng paraan para mahadlangan tayo. O yung iba nga, paalis na, hindi pa, kumbaga, hinahadlangan pa eh. Hinahadlangan pa ng kaaway. Parang may hadlang pa doon sa buhay niya na hindi ako pinapayagan o ganito, ganyan. Minsan yung iba, yung sasakyan, paalis na nga lang. Minsan yung sasakyan pa. Nagkakaproblema pa. Minsan nagbaback out pa yung sasakyan. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos kasi mula noon hanggang ngayon, hindi tayo pinapabayaan. Patuloy tayong sinasamahan. Amin po. Kumbaga, mag-expect tayo sa araw ng bukas. Kaya sa araw ng bukas, mabusog tayo ng salita ng Panginoon. At pag-uwi natin ng camp, handa ulit po tayo. Amen po. Handa ulit tayong lalaban sa buhay Kristiyano. Pinaka-rest din naman po natin ito. Kumbaga, yung bang, parang ito yung pinaka sa Panginoon din na nakalaan ito para sa Panginoon. Huwag tayong manghinayang doon sa kung ano man yung itatanim natin. Ibabalik ng Diyos yan. Amen po. Ibabalik ng Diyos yan. Madami pa. Siksik, liglig at umapo pa. Amen po. Kaya sa araw ng bukas, mag-expect tayo ng magandang gagawin ng Panginoon. Maging excited ba tayo lagi sa Panginoon, sa camp na ito? Amen po. Sa ibang bagay, nagiging excited po tayo. Dapat pagdating ng camp, excited po tayo. Huwag nating isipin na, sa kanila na lang yan. Pangbaguhan yan, hindi. Dapat nga, ikaw yung umatin kasi bakit? Sinasabi mong ganun para sa kanilang. Dapat ikaw yung mag-camp. Amen po. Kaya itong camp, ina-advise ko po na dumalo tayo, makiisa tayo, magpuri tayo sa Panginoon. Ulitin ko, iba yung pakiramdam na nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Sus. Amen po. Iba yung galak na ibinibigay ng Diyos sa atin pagdating ng camp. Amen po. Kaya itong camp na ito sa araw ng bukas, matulog tayo ng maaga mamaya. Pagising natin bukas, sabik tayo doon sa camp. Amen po. At pag nagkikita-kita ang mga mananampalataya at pag nagpuri ang mga mananampalataya, walang bagay na mahahadlangan ng kaaway. Patuloy na kumbaga sasamahan tayo ng ating Panginoong Sus. Amin po. So, yun lamang po yung may share ko po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay magkikita-kita po tayo sa araw ng bukas. Isang tulog na lang, camp na. Amin po. Kaya maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. Magpray po tayo. Salamat Lord sa patuloy na gagawin mo, Panginoon, sa camp namin. Nauhaw kami sa salita mo at presensya mo, Panginoon. Kay Lord, ano man, Panginoon, yung mga katanungan namin sa araw ng bukas, Lord, sagutin mo ito, Panginoon. Salamat sa magandang gagawin mo, Panginoon, sa araw ng bukas hanggang sa 31, Panginoon. Salamat o Diyos sa hapong ito, pagpalain mong buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, lamang po at mag-iingat po tayo po bukas. God bless po.